Hindi na lang sinagot at ginawang big deal ng babae ang ina dahil maghahaba pa sila. Bastang alam niya, mabuting biyanan na si Eleanor. Baka yun pa rin ang magtulak sa kanila ng ina na hindi magkaunawaan. Ayaw naman niya na magkaroon sila ng away. Okay, mommy, sige na. Oo na. Naniniwala na po ko sa'yo. Nagkaroon pa rin ng ibang schedule si Talia na hindi niya pinapalagpas. Loka lang naman yon at minsan pa ay nagagawa ni Limbert na makasama sa kanya. Minsan pa nga ay nagawa pa niyang maisama doon sa Eleanor at Janice. Ganun ang level ng pagiging close nila bilang magbiyanan. Hindi rin nawawala ng pasalubong sa Eleanor kay Talia na tinatanggap naman ito. Minsan ginagamit, kadalasan iniimbak lang din sa loob ng silid niya ang mga ito. Hindi ito nakaligtas sa paningin ni Limbert na naging panatag ng kalooban na okay na nga talaga ng ina at asawa kung kaya naman, tinanggal na niya sa kanyang isipan ng mga nangyari noon na nagpapabigat pa rin sa dibdib niya. Mommy, ano po ba to? Ang pait-pait. Reklamo ni Talia nang ibigay sa kanya ni Eleanor ang isang baso na paulit-ulit na pinapainom sa kanya. Kakatapos lang nilang kumain at nagpapababa ng kanilang kinain na animoy fiesta sa kanila. Green tea. Nakakatulong yan upang tunawin ang iyong excess fats. Makakabuti yan sa'yo dahil isang modelo ka, iha. Matingkad ang ngiti pang sagot ni Eleanor at saglit na sinulya pa ng tasang ibinibigay niya sa kanyang manugang. Ilang araw nang lumilipas na laging ganun ang pinapainom sa kanya ni Eleanor. Kada inom siya noon ay panay ang kanyang reklamo pero dahil may tiwala dito iniinom pa rin naman niya. Inuubos pa nga niya lahat ng yon. Napalingon na si Limbert sa kanya nang marinig ang sinabi ng ina. Maligayang lalaki na nakikita niyang maayos ng tungo ng dalawang babae sa bawat isa. Hindi gaya noon na akala mo'y magpapatayan, oras na malingat siya at iwan siya. Isa pa na ikinatuwa ng lalaki ang pagiging concern ng ina sa kalusugan ng asawa na nais i-maintain ng body figure. Pwede po bang every other day na lang or once a week? Feeling ko kapag uminom ako, nangihina ako. Hindi lang yung sumasakit ng tiyan ko, saka minsan nagkakadiarrhea din ako. Ganun po ba talagang side effects ng tea na yan? Bumalati ang labis sa pagtutol sa mukha ng ginang. Hindi yun pwede. Paano magiging effective yun? Kung ganun ang gustong gawin ng manugang. Hindi siya ipokrita na hindi malaman na palagi may nangyayari sa mag-asawa. Kung kaya naman kailangan niyang agapan. Ayaw niyang buntis to. Ayaw niyang magkaroon ng apo sa kanilang mag-asawa kung kaya naman gagawin niyang lahat para kung sakali man na may laman na, maagapan tong malaglag. Lately, napapansin niya rin ang pagiging moody ni Talia at ang bahagya nitong pagbabago ng hubog ng katawan niya. Talia, hindi pwede. Paano maging effective yon? Kung once a week mo lang iinumin, kailangan na daily. Napanguso na si Talia. Tinignan ng asawang tahimik pa rin nakikinig sa kanila. Gusto niyang kunin ang opinyon nito sa ginagawa niyang pagtanggi sa tea na pinapainom sa kanyang ina. Sa palagay ni Talia, hindi naman niya kailangan yun. Okay naman ang weight niya. Hindi nadagdagan at hindi rin nabawasan. Kumbaga, saktuhan lang yun. Okay po, pero pwede po bang palitan ko ng time? Before bedtime na lang kasi po nagtatae ako. Balik ako ng balik sa banyo. Nakakaya lalo na kapag may lakad ako. Hindi na ako mapirmi sa upuan. Lalo na rin kung may photoshoot ako. Ayaw pa sanang pumayag ni Eleanor. Ngunit pumayag na lang ito sa suggestion ng manugang na sumabat na si Limbert. Mommy, hindi naman matabang asawa ko. Ang sexy nga niya eh. Kindat pa ni Limbert sa asawa na bahagyang kinagat pa ang kanyang labi na animoy may panggigigil. Siguro wag na lang araw-araw, gaya ng hiling niya at o palitan na lang ang oras. Abala nga naman yun kung nasa trabaho niya na siya at palaging kailangan niyang gumamit ng banyo kada minuto. Ilang segundong salita silang tinignan ni Eleanor at kapag dakay, ngumiti at saka tumango bilang pagsang-ayon dito. O sige, before bedtime na lang. Napipilitang sambit ni Eleanor na sa unang pagkakataon ng maging kabati, ang mag-asawa'y umasim ang muka at naging hilaw pa ang mga ngiti. Papadala ko na lang sa silid niyo every bedtime. Subalit iha, kailangan mo yung inumin dahil kailangan yun na katawan mo. Para rin naman yun sa'yo at hindi sa akin eh. Okay po mami. Salamat at pinagbigyan mo ko sa kahilingan ko. Nasunod nga ang gustong mangyari ni Talia. Kada bedtime na lang siya dinadalahan ng isa sa mga maid na manghiwag at mapait na tea na sinasabi ni Eleanor. Minsan iniinom niya ni Talia, ngunit kadalasan ay hindi. Upang hindi siya mapagalitan ni Eleanor, ay tinatapon niya yon sa sink ng kanilang banyo at papalitan ng tubig. Hindi transparent ang baso kung kaya naman kahit tubig ang laman hindi mapapansin. Pumupunta kasi si Eleanor ng kanilang silid na hindi naman minamasama ng mag-asawa upang i-check kung iniinom niya ba yon.
Pinapakita ni Talia na iniinom niya. Ngunit, tubig naman ang laman nun. Ewan niya ba? Bigla niyang naalalang sinasabi ng kanyang inang si Althea na huwag bastang magpapakatiwala sa babae. Wala man siyang sapat na katibayan, minabuti niyang ingatan ang kanyang sarili. Ayos ka lang, mahal? Tanong ni Limbert habang ka-video call ang kanyang asawa isang umaga. Nasa business trip siya noon ng isang linggo, kung kaya long distance sila. Mabigat ang katawan ni Talia kung kaya naman hindi katakatakan na mapuna yun ni Limbert. Hindi lang yon, panay ang duwal niya kahit wala pang kinakain. Masama lang panlasa ko. Magpa-check up ka na. Mahirap magkasakit. Magpasama ka kay mommy. Walang mommy, nagpaalam siya sa akin na uwi raw muna sila ni Johnny sa apartment niya at magpapalinis doon. Baka raw sa kapal ng alikabok pwede ng taniman ng palay. Pinasama ko nga sa kanya yung dalawa ng mga maid natin eh. Kailan pa umalis? Kahapon, doon sila natulog. Mamaya pang hapon ang balik nun. Kaya mo bang mag-isang pumunta ng hospital? Hindi ka pwedeng hindi magpa-check up ngayon. Huwag mo kong pag-alalahanin. Ilang araw pa bago ako makakauwi. Sambit ni Limbert na napatayo na sa kanyang upuan. Hinagod na ang batok. Nakarehistro na sa mukha nitong labis na pag-alala sa kalagayang nakikita niya sa asawa. Tawagan mo kayang isa sa mga kapatid mo. O hindi kaya tawagan mo si mommy. Sabihin mo sa kanya na masamang pakiramdam mo. Hindi ka nun matitiis at sasamahan ka. Iinot-inot na bumangon na si Talia. Mabigat pa rin ang kanyang katawan, ngunit pinilit niya yun dahil pakiramdam niya ay palala ng palala ang sama ng pakiramdam niya. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang panlalambot at panghihina na makatayo na. Napahawak na siya sa kanyang noo. Ilang beses nilingon ng malayong banyo. Kailangan niyang ayusin ang mukha at magpalit ng damit, ngunit iniisip niya kung kaya niya ba yun. Hindi na, ako na lang, aabalahin mo pa sila. Malamang busy ang mga yun ngayon. Kaya mo ba? Baka mamaya niyan mapano ka habang nasa biyahe ng ikaw lang mag-isa. Tawagan mo na kayang mommy mo o ang daddy mo. Nag-aalala ko, mahal. Pinilit ni Talia ng ngumiti sa asawa kahit na parang pandidilim na naman ang paningin. Wala sila sa bahay ngayon, Limbert. Kasama nila Tita Britney at Tito Kenji. Naglayag sila sakay ng yate namin. Kaya ko naman eh, huwag ka na mag-alala. Bumalik ka na sa trabaho. Ito naman parang palaging bago. Ayos nga lang ako. Parang lantang gulay lang naman pero kaya ko sarili ko. Tugon ni Talia na pilit ngumiti kahit na naduduwal na naman siya. Ilang salita pat segundong lumipas bago niya tuluyan na kumbinsi ang asawa na kaya niya siya lang na mag-isa. Ang buong akala niya payag nito ngunit muli lang binawi ang kanyang sinabi. Hindi pa rin siya payag na siya lang mag-isa ang magtutungo sa ospital. Ganito na lang, Limbert. Para manahimik ka na dyan at makahinga ng maluwag. Magpapasama na lang ako sa isa sa mga maid na naiwan dito. Para naman mapanatag ka na. Mabuti pa nga. Sige, balitaan mo ko. Huwag ka maglilihim sa akin. Kung ano sinabi sa'yo ng doktor, yun ang dapat na makarating sa akin. Magagalit ako, malubha o hindi. Ipaalam mo sa akin kahit nandito pa ako. Ako ang magdadecide kung uuwi na ako. Inirapan na siya ni Talia na bahagya na doong natatawa. Napaka-OA naman talaga ng asawa niya. Sa tingin niya may nakain lang siyang hindi maganda o dahil sa matinding pagod. Oo na, wag mo kong itulad sa'yo dahil hindi mo ko kagaya na mahilig na maglihim. Hagikik niya pa ng mahina na napakagat na sa labi upang ipakitang ayos lang siya dito. Hindi na nagtanong ang pinili niyang maid na samahan siya. Matapos na magbihis ay tumulak na silang dalawa patungo ng hospital. Hindi nga siya nakapag-ayos ng mukha dahil sa kanyang panghihina. Inalalayan siya ng maid lalo na't ilang beses siyang nasuka. Nag-aalala ko, Dok, na baka na food poison na ako. Sambit ni Talia sa karap na doktor. Pinakunan siya nito ng dugo upang itest. Masakit ba ang tiyan mo? Medyo po, Dok. May ibang gamot ka bang iniinom? Wala po bukod sa mga vitamins na recommended ng doktor. Are you sure? Yes, Dok. Ngumiti lang ang doktor at tumitig na sa kanyang muka matapos itong pagsalikupi ng dalawang kamay at ipatong na doon ang kanyang baba. Ayaw ng doktor na maging bastos sa pasyente na kilalang modelo. Gusto niyang unti-unting ipaalam ang resulta ng test nila. Huwag ka sanang ma-offend sa tanong ko, ha? May boyfriend ka ba, Miss Almeda? Napaawang ng bibig ni Talia. Parang nahulaan na niya kung saan papunta ang usapan nilang yun. Gayunpaman pero ang isipin pa lang yun ay parang sobrang excited na niya. Kaya lang may ilan pa siya mga company na hindi pa tapos ang kanyang kontrata.
Kung sakali man, mas mamabutihin na lang niya na magbayad ng danyos kesa naman gawin pang big deal ng mga pangyayaring yon na wala naman sa kanyang kontrol. Huminga siya ng malalim at nagpalingalinga na siya ng mga mata. Silang dalawa lang ang nasa loob ng office ng doktor. Nasa labas ang maid niya. "Dok, buntis po ba ako?" Mahinang natawang doktor na pasandal ng likod sa kanyang upuan. "Atin-atin lang po to ha. Ang totoo niyan meron na po akong asawa." Bulong po ni Talia, kahit na alam naman niyang walang sino man na makakarinig ng kanilang usapan. Napaawang ng bibig ng doktor. Baka sa kanyang mukha ang gulat sa revelasyon ng kanyang pasyente. Kilala itong international na modelo at meron na siyang asawa? Anong ibig mo sabihin? Nagpa-secret marriage ka? Maaaring ganun nga pero wala naman akong intensyon na patagaling ilihim yun. Tinatapos ko lang ang kontrata at isisiwalat ko na rin sa madla na kasal na ako. Sa ngayon hindi pa pwede lalo na't may ilan pang company na active ang kontrata ko sa kanila. Binasa na ng doktor ang kanyang labi. "Congratulations, Miss Almeda or Mrs." Umiling si Talia. Nung kang sabihin niya kung sinong kanyang asawa. Matunog ang apelyido nito sa negosyo at kapag sinabi niyang yun ang apelyido niya, paniguradong kakalat. Hindi sa sinasabi niyang sismosa ang doktor pero ayaw pa rin niya na magtiwala. "Miss Almeda pa rin ang itawag mo sa akin. So confirm ba na buntis ako kaya ganito?" Pagbabago niya ng kanilang paksa. Hindi na naman na siya pinilit ng doktor na umamin doon. "Pwede ka mag-pregnancy test kung duda ka sa resulta ng blood test na ginawa sa'yo." Pinili ni Talia na mag-pregnancy test nga. 3 ang paulit-ulit na kanyang ginawa at ang lahat ng yun ay positive ang naging resulta. Hindi na makapaniwala si Talia habang nakatingin sa resulta noon na nasa kanyang palad para siyang nakalutang sa alapaap nito. "Oh my God! Buntis nga ako!" Naresetahan siya ng doktor ng vitamins na kaagad naman niyang binili pagkalabas nila ng ospital. Tikom pa rin ang bibig ni Talia na hindi alam kung sasabihin niya sa kasama niyang maid. Ilang beses na tumawag si Limbert ngunit hindi niya sinagot. Ginit niya na wala pang resultang blood test niya. Nagdadalong isip siya kung sasabihin yun sa asawa. "Tatawagan kita mamaya kapag may resulta na." Yun ang naging sagot niya sa huling pangungulit nito na muling tumawag upang magtanong kung may resulta na rin ng lab test. "Sige mahal, mag-message ka na lang sa akin. Tandaan mo, ayoko maglilihim ka, Talia." Sumilay ng kakaibang ngiti sa labi ni Talia habang luna ng taxi pauwi ng kondo. Nag-send na siya ng message kay Limbert na mamaya na sila mag-usap at pauwi na rin siya. Sumang-ayon naman doon ng asawa dahil nasa gitna rin naman ito ng meeting at ayaw magpaabala. Kahit na gusto na nitong alamin kung anong resulta ng check-up. Ilang beses ni Talia sinulipan ng maid niyang kasama ngunit maging dito ay nilihim niya rin ng totoo. Gusto niya ang asawang unang makaalam nito bago niya isiniwalat yun sa iba. Mabuti na lang at hindi ito matabil at makulit na malamang ay tatanungin na niya ang resulta. Nahiya rin kasi magtanong ang maid na hinulaan na lang na good news lang ito. "Mom, nakabalik ka na po?" Nilingon na siya ni Eleanor na may pag-alalang mga mata. "Oo, tapos na rin namang maglinis doon at wala nang ibang gagawin." Pagdating ni Natalia sa kondo ay nandun na si Eleanor nang naulinagan ng kanyang tinig ay kaagad ng tumayo upang salubungin lang siya at i-check ang kanyang itsura. Napakunot ng noon ang ginang na makitang maaliwala sa mukha ng manugang. Taliwas yon sa sinabi ng maid na makauwi siya na umano ay may sakit si Talia ngayon. "Kamusta ka? Ayos ka lang ba?" Hindi pinuputol ang eye contact na tanong niya. Pinakita niyang concern siya sa kanya kahit na hindi naman talaga. Nagpapanggap pa rin siya. Ang sabi ng maid, pupunta raw kayo sa ospital. Ano bang nangyari? Bakit kailangan mo magpa-hospital? Sunod-sunod na tanong pa ni Eleanor na hinagod na siya mula ulo hanggang paa. Sinundan din siya nito ng pili ni Taliang maupo sa sofa. "Anong sabi sa'yo? May mali sa katawan mo? Sabihin mo sa akin, huwag mo kong takutin." Lumapad pang mga ngiti ni Talia na marinig ang sinabi ng biyenan. Nagbago na nga talaga ito, hindi na ito kagaya ng pagkakilala niya sa kanya dati na napakasama. "Ayos lang po ako." "Paano bang maayos? Walang anumang findings?" Hawak pa ng ginang sa kanyang dibdib. Silang dalawa na lang ang nasasala at nagsisialisan na doon ang mga maid na nakikiusisa. Napakagat na sa labi si Talia. Gusto na sanang sabihin niyang sa biyenan, kaya lang nangako siya sa kanyang sarili na sa asawa niya na unang sasabihin. Hindi naman inilis ni Eleanor ang mga mata niya sa manugang. Nababasa niya na mayroong tinatago to sa kanya. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay baka buntis ito. Ngunit napaka-imposible naman noon dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nagkulang sa pagpapainom dito ng tea.
na makakatulong sa kanilang mag-asawa upang hindi makabuo ng anak. Hindi niya dapat alalahanin yun dahil regular din naman ang kanyang pagpapainom. Wala nang naging palya. Pwede mong sabihin sa akin, huwag kang mahiya't mapagkakatiwalaan mo rin ako. Umayos ng upo si Talia. Tempt na talaga siyang sabihin sa kanyang balita. Nabasa naman yun ni Eleanor na konting tulak pa't paniguradong bibigay ang manugang. Come on, Iha, sabihin mo sa akin. Is it good news or bad? Hindi na kaya na pa ni Talia yon. Actually, Mommy, hindi pa ito alam ni Limbert pero sa'yo ko na unang sasabihin, total busy pa naman siya sa meeting. Mamaya ko na ipapaalam sa kanya kapag tumawag siya sa akin. Hinawakan na ni Eleanor ang kanyang isang kamay at marahan niyang hinagod. Pilit pa rin tong kinukuha ang loob niya. Kahit na nais na nitong umiwi dahil masama ng kutob. Sige lang, Iha. Kinuha ni Talia sa loob ng kanyang bag ang pregnancy test na kanyang ginamit kanina. Bantulot pa niya sana yung ipakita dahil may pumipigil sa kanya. Bumubulong na wag na muna. Kailangan niya hintayin si Limbert para ito na unang makauna gaya ng pangako niya. Subalit ganun din naman yun, malalaman din naman yun ng biyanan. Ayaw ba niya na habang naghihintay sa asawa ay nauna na silang nagsaselebrate ng kanyang biyanan dito? Ito po, Mommy. Lagay niya sa kamay ni Eleanor ng kanyang pregnancy test. Tinitigan niyo ni Eleanor ng ilang minuto. Naburo ang kanyang mga mata sa dalawang guhit na kulay pula. Tinignan niya ang mukha ni Talia na nakangiti pa rin ang malapad nun. Buntis po ako, Mommy. Magkaka-additional member na po tayo sa ating small family. Namutla na doon sa Eleanor. Ibinalik ang mga mata sa hawak ng pregnancy test. Parang biglang may malakas na pagsabog sa kanyang isipan kung kaya kagad siyang napatayo at nabitawan ng pregnancy test ng manugang. Napahawak na siya sa kanyang ulo. Marinang pinikit ang kanyang mga mata na ipinagtaka na ni Talia. Bakit ganito ang reaksyon nito? Mommy, malakas itong sumigaw habang hawak pa rin ang kanyang ulo. Kinabahan na doon si Taliyang napatayo at mabilis na pinulot ang pregnancy test na binitawan nito. Patakbo namang lumabas si Janice nang marinig ang ginawang pagsigaw ng kanyang amo dito. Mommy, bakit? Bakit ka nabuntis? Hindi ka pwedeng mabuntis. Ipaalis mo yan. Hindi pwede. Napaawang ng bibig ni Talia na humigpit ang hawak sa kanyang pregnancy test. Ibang-ibang mga matang ipinapakita nito sa kanya. Nanlilisik yun, punong-puno ng galit. Madam, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit po kayo sumisigaw? Si Janice na niyakap ng kanyang among nakahawak pa rin sa kanyang ulo na tila ba nawala na naman sa sarili. Paano yun nangyari, Talia? Hindi ka dapat mabubuntis. Wala ka karapatang magbuntis. Siguro sa ibang lalaki yan. Hindi yan anak ni Limbert. Ginagago mo anak ko? Hindi kayo pwedeng magkaanak. Sinisigurado ko na hindi kayo magkakabuong dalawa. Nahihintakutang napahawak sa kanyang dibdib si Talia. Abot-abot na doon ang kanyang hininga. Parang nakatingin na siya sa dating ugali ni Eleanor na kilala niya. Baliw ito. Napaawang ng kanyang bibig, malapit na mangilid ang kanyang mga luha sa mga mata. Ano pong ibig niyo sabihin, Mommy? Tanong niya pa kahit na naguhumiyaw na sa harapan niya ang katotohanan. Tama ang mommy niya. Hindi gumagaling ang mga baliw. Malakas na tumawa sa Eleanor na parabang sa kanilang dalawa. Siya ang nagtagumpay. Naniniwala ka talagang tanggap na kita? Naniniwala kang tinuturing na kitang anak? Isa kang hangal. Patawa. Kailanman hindi kita magagawang tanggapin bilang manugang. Nagbigay pa ng kakaibang kilabot kay Taliyang muli nitong malakas na pagtawa. Hindi mo ba alam na ang mapait na ipinapainom ko sa'yo araw-araw ay gamot upang hindi ka mabuntis? Napakatanga mo! Napaniwala kitang gusto na kita. Mana ka sa ina mong isa't kalahating tanga! Dagdag pa nitong muli pang malakas na humalakak na nakakabingi. Napahawak na si Talia sa kanyang tiyan. Wala pa mang umbok na makakapa doon. Animoy pinoprotektahan niya ng hindi pa pinapanganak na supling. Sabihan niyang muling ibinalik at ipinakitang tunay na kulay. Noon niya napagtanto na nagpapanggap lamang ito. Hindi ito totoong nagbago. Nagpalit lang ito pansamantala ng anyo at ibinalik niya na rin ngayon sa panahong ang buong akala niya ay tuluyan niya na itong naging kakampi sa lahat.